Sa mga bagong balita na ating nakalap ngayong linggo, Philippine Navy, interesadong bumili ng mas malaking aircraft sa kanilang modernization program. Korean at Italian medium-lift helicopters, pinagkakainteresan ng Philippine Navy. Sa ating nakaraang video ay ating napag-usapan ang patungkol sa pag-transfer ng Philippine Air Force sa Philippine Coast Guard ng nasa 2 Agusta Westland AW109 power helicopters upang mas mapalakas pa ang maritime air patrols ng naturang ahensya at pati na rin para sa kanilang mga rescue operations. Kailangan talaga ng Philippine Coast Guard ito, lalo na't niretiro na nila ang kanilang mga lumang BO-105 helicopters nitong taon lamang na kung saan ilang dekada na rin nagsiserbisyo at 2 bagong Airbus H145 na lamang ang natitira sa kanilang armada at hindi talaga sapat ito para sa buong Pilipinas. Nasa 2 pa lamang ang tinransfer ng Philippine Air Force, ngunit plano talagang i-transfer lahat ng 8 AW109 sa Philippine Coast Guard at napakalaking tulong nito sa naturang ahensya at sapat na rin naman ang mga utility helicopters ng ating Air Force dahil mayroon na silang nasa 47 S-70I Black Hawk helicopters na nagkakahalaga ng nasa lagpas 43 billion pesos. Ayon sa Max Defense, sinasabing binitawan na ng Air Force ang naturang assets dahil masyado umanong umuuga ang mga AW109 helicopters kapag ginagamit nito ang mga gun pods o machine gun ng aircraft, kaya nasisira umano ang sensors ng mga naturang helicopters. Kaya gusto nang ibigay ng Philippine Air Force ang mga AW109 dahil mas gusto pa nga umano ng mga piloto ang MD-520 MG Defender ayon sa Max Defense, kaya mapupunta ang 8 helicopters sa Philippine Coast Guard. At sa mga balita na ating nakalap, usap-usapan din sa ngayon na ibibigay din umano ng Philippine Navy ang kanilang mga AW109 sa Philippine Coast Guard, ngunit hindi pa talaga ito sigurado sa ngayon dahil sa mas gusto ng Navy ng mas malaking mga naval helicopters na ilalagay sa kanilang mga warships. At ayon sa Max Defense, isa sa mga pangunahing choices sa proyekto ay ang MUH-1 Marinion Transport Utility Helicopter na kung saan specialized para sa amphibious operations na kung saan dinisenyo talaga para mag-operate sa salty environment tulad na lang ng sa himpapawid sa ibabaw ng dagat at pwede rin tupiin ang rotor blades o hélice nito upang magkasya sa hangar ng isang warship. Gawa ito ng Korea Aerospace Industries na siyang gumagawa sa ating mga FA-50 light fighter jets, pati na rin sa mga ino-offer sa atin ng mga KF-21 fighters, kaya kapag opisyal na talagang mag-umpisa ang proyekto, ay malaki ang tsansa nito na manalo. Malayong malayo talaga ang AW109 sa South Korean helicopter na ito dahil halos triple na bigat ang kayang dalhin ng MUH-1 Marinion, mas maraming masasakay na mga personnel at mas armored din ang helicopter na ito. Bagay na bagay ito sa ating mga Tarlac class landing platform dock dahil pangkargahan talaga ang Marinion helicopter at kayang magdala ng maraming personnel sa amphibious operations, ngunit ang downside lang talaga nito ay doble ang presyo ng Marinion helicopter sa AW109 kaya mas malaking budget ang kakailanganin dito. At ang isa pang opsyon naman, kung gusto pa rin ng Philippine Navy ng kaparehong supplier pa rin ng mga helicopters, ay ang mga Agusta Westland AW149M utility helicopters na kung saan mas malaking bersyon ng ating mga AW109 at halos magkaparehos lang din naman ang kayang dalhin ng helicopter na ito sa naunang Marinion helicopter ng South Korea at halos magkapresyo lang din naman at mas marami pang personnel na madadala ang AW149M na malaking advantage sa kompetisyon na ito. Magandang opsyon din talaga ito dahil sa hindi na masyadong mahihirapan sa maintenance ang Philippine Navy dahil parehong manufacturer pa rin ang pinagbilhan ng helicopters. At ang panghuli at pinakamatinding competitor dito ay ang MH-60S Seahawk na gawa ng Sikorsky ng Estados Unidos at pagdating sa bilis,
kayang dalhin ng mga personnel at kayang dalhin na payload, panalong-panalo talaga ang MH-60 sa lahat ng pinagpipilian at ginawa din talaga ito upang mag-operate sa isang warship o hindi kaya sa impapawid sa ibabaw ng karagatan. Halos magkaparehos lang din ang presyo nito kumpara sa ibang pinagpipilian at ang pinakamaganda pa dito ay pwedeng gamitin ng Pilipinas ang Foreign Military Financing Offer mula sa Amerika dahil alam na rin nating gipit pa rin sa pondo ang AFP Modernization Program. Sa ngayon, kahit alin man sa pinagpipilian ay napakaganda na rin sa aking opinyon at ang kailangan lang talaga ay mahanapan ito ng budget ng gobyerno.